Iniwan siyang mamatay sa kailaliman ng gubat. Walang anumang gamit para makipag-ugnayan, walang kasamang grupo, tanging ang bakas ng kanyang sugat ang nagkulay sa mga nalaglag na dahon habang tila unti-unting nagsasara ang mga tahimik na punong red leaf sa paligid niya. May natuklasan si Deputy Marco Herrera na mapanganib at may taong gumawa ng paraan para hindi na siya mabuhay upang maibalita ito. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kagubatang iyon. 2 batang babae, 10 taong gulang, na naglalakad-lakad sa hapon kasama ang tapat nilang German Shepherd ang nakakita sa isang tagpong kailan may hindi dapat masaksihan ng isang bata. Sa sandaling iyon, hindi pa sila bayani. Hindi pa. Sila'y 2 magkapatid na may lumang cellphone, puno ng pangarap ang isipan at may asong kailan may hindi lumayo sa kanilang tabi. Ang ginawa nila matapos noon ay magsisilbing paalala na umiiral pa rin ang tapang, na ang pamilya ang siyang pinakamahalaga at na minsan ang mga panalangin ay sinasagot sa katahimikan sa pamamagitan ng kabutihan ng karaniwang tao. Huwag kalimutang i-follow ang channel at i-activate ang notifications. Pinapatunayan ng kwentong ito na ang pagpili na tumulong ay kailanmay hindi nasasayang. Umihip ang malamig na hangin sa makukulay na punong kahoy ng redleaf forest. Pinapalutang ang matingkad na dahon na animoy maliliit na liham na nakalimutang ipadala. Isa itong malamig na Sabado ng huling bahagi ng Oktubre, isang umagang amoy basang lupa at usok ng kahoy, isang araw na tila hinugot mula sa pahina ng lumang nobela. Naglalakad sa trail ang kambal na 10 taong gulang na sina Chiara at Elena Jimenez. Puno ng kumpiyansa, kilalang-kilala nila ang gubat na iyon. Si Chiara ang nangunguna, tahimik at alisto. Ang kanyang hazel na mga mata ay sinusuri ang landas sa unahan. Ang kanyang kulay kastanyas na buhok, bahagyang nakasayad sa navy niyang scarf. Si Elena ay nasa likuran, bahagyang mas mababa at mas banayad ang ugali, madalas huminto upang pumulot ng magagandang dahon o batong kakaiba. Kahit halos magkamukha sila, magkaibang-magkaiba ang kanilang ugali, parang araw at gabi. Laging nagbabantay si Chiara habang si Elena naman ay palaging nangangarap. Suot nila ang magkaparehong berdeng jacket na kupas na sa mga tahi at mittens na gawang kamay ng kanilang ina noong mas magaan pa ang buhay. Sa likod nila ay tahimik na sumusunod si Rex, ang kanilang 5 taong gulang na German Shepherd. Matatalas ang mata at makapal ang balahibo na kulay itim at kayumanggi. Gumagalaw siya na parang alam ang layunin niya, hindi siya basta alagang bahay. Dati siyang sinanay bilang rescue dog, ngunit hindi siya nakapasa dahil sa pilay mula sa lumang sugat. Gayunpaman, kilos niya ay tulad pa rin ng tagapagtanggol, laging nakikinig, laging alerto, ang kanyang taingay kumikilos sa bawat munting tunog. Para sa kanila, hindi basta alaga si Rex, pamilya siya. Tahimik na tagapagbantay kasama sa gubat at sandalan tuwing gabi. Nang araw na iyon, pinili nilang lakarin ang South Trail, isang tahimik na daan na bihira ng madaanan kapag ganito katagal ang taglagas. Tunog ng mga dahong nadudurog ang gumuguhit ng bawat hakbang nila at sa malayo may mga usang gumagalaw sa palumpungan. Tumigil si Rex sa gitna ng paglalakad, tinaas ang ilong at nagtayo ng tainga. Napansin agad ito ni Chiara. May kakaiba, bulong niya. Tumahol si Rex, mahina pero matalim, bago biglang tumakbo papasok sa mga puno. Sumunod ang magkapatid, dama ang bigat ng hangin. Mga 30 hakbang pa at nakita nila ito. Isang lalaking nakahandusay sa ilalim ng pulang maple, bahagyang natatakpan ng mga sanga. Basang-basa ang kanyang uniforme bilang deputy, kulay kalat at punong-puno ng dugo, malinaw na sugatan. Maputla ang balat niya, nangingitim ang labi at may malalim na sugat sa tagiliran na bahagyang gumagalaw sa bawat mahina niyang hinga. Napasinghap si Chiara, natigilan si Elena, parang nawala sa ulirat. Umikot si Rex sa lalaki na amoy ito ng masinsinan pero kalmado. Walang duda,
malubha ang kanyang lagay. Lumuhod si Chiara sa tabi niya. Humihinga pa siya, mahina niyang sabi, nanginginig ang kamay habang inaabot ang sugat. Kailangan nating pabagalin ang pagdurugo. Kinuha ni Elena ang lumang flip phone na pilit ipinadala ng kanilang ina. Umilaw ang screen. Tatawag ako sa 911, sabi niya, nanginginig ang mga daliri. 3 taon nang nasa serbisyo si Deputy Marco Herrera. Sa edad na 32, payat at matipuno ang kanyang pangangatawan, maikli ang blondeng buhok at mukhang sanay na sa hirap. Pinakapanatag siya kapag nasa kalikasan. Mahilig siyang maglakad sa tahimik na trail, nagsusuri ng maliliit na ulat at nag-iisa habang nakikinig sa katahimikan ng kagubatan. Ang hindi alam ng karamihan, maliban sa kanyang hepe at isang matagal ng kaibigan, ay sinusundan niya ang isang grupo na sangkot sa iligal na pagtotroso at armas. Hindi siya naka-schedule na magpatrolya noong araw na iyon, pero may kutob siyang dapat siyang pumunta at muntik na siyang mapatay. Hinubad ni Chiara ang kanyang scarf at pinindot ito sa sugat upang pabagalin ang pagdurugo. Hawakan mo ito, sabi niya kay Elena na lumuhod sa tabi at ginamit ang 2 kamay upang idiin, kagat ang labi upang pigilan ang luha. Tumingin si Chiara sa cellphone. Anong sabi nila? Tanong niya. Paparating na raw ang tulong, sagot ni Elena ng mahina. Pero malayo tayo. Aabutin pa ng 20 minuto. Matagal pa iyon, patuloy ang pag-agos ng dugo. Kumuha si Chiara ng patpat, binali ito at ginamit upang paikutin ang scarf na naging pansamantalang tourniquet. Kailangan mong magtiis, bulong niya, hindi ka namin pababayaan. Humiga si Rex sa tabi ng binti ng deputy, hindi gumagalaw, nakatutok ang mga mata na puno ng tahimik na pagsubaybay. Sa bayan, sa itaas ng lumang Jimenez Baqueri na matagal ng sarado. Nakaupo si Rosa sa lamesa ng kusina, bukas ang notebook sa harapan niya. Sa edad na 36, matitibay ang kanyang kamay sa dami ng taon ng pagbe-bake at payat ang katawan dahil sa hirap ng trabaho. Nakapusod ang kanyang maitim na buhok, may ilang hiblang nakalugay habang tinititigan niya ang mga bayaring hindi nababayaran. Ang pagod niyang kayumangging mga mata ay kapareho ng sa kanyang mga anak. Kakasulat pa lang niya sa panibagong bayarin nang tumunog ang landline. Kumabog ang kanyang dibdib. Ito si Officer Ramos mula sa Alder Glen Police. Kayo po ba ang ina ni Chiara at Elena Jimenez? Napahinto ang kanyang paghinga. Oo po. May nangyari po ba? Ligtas sila, mabilis na sabi ng opisyal. Pero may emergency po. Nakakita ng sugatang deputy ang mga anak ninyo sa gubat. Binigyan nila ito ng paunang lunas. Paparating na ang mga paramediko. Napasandal si Rosa, nanlalambot habang naiiyak. Sabay dumagsa ang takot at pagmamalaki. Namangha siya, pero may kaunting hiya rin. Paanong natuto silang tumulong? Hindi niya naman ito naituro. Hirap nga siyang ibili ng bagong bota ang mga anak niya. Sa gubat, narinig na nila ang paparating na sirena. Nanigas na ang kamay ni Elena, paos na ang boses ni Chiara sa kakasabi ng huwag kang bibitiw paulit-ulit. Dumating ang mga EMT at maingat na inilipat si Marco sa stretcher. Isang paramedic, isang matandang babae na may mabait na mukha, ang lumapit sa kambal at nagsabing, iniligtas ninyo ang buhay niya. Napakurap si Chiara. Talaga? Oh, talaga. Tumahol ng mahina si Rex at sumandal sa tabi ni Elena. Niakap siya ng bata habang unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha. Sa paligid nila, patuloy ang pagbagsak ng mga dahon, parang huminto ang kagubatan na parabang pati ang mga puno ay nakaramdam ng kababalaghang nangyari. Kinaumagahan binalot ng yelong, parang puntas ang mga bintana ng Alder Glen habang sumisikat ang araw. Linggo na, mas malamig kaysa kahapon, pero kapit pa rin ng mga puno ang kanilang makukulay na dahon.
Sa loob ng apartment, nakatayo si Rosa sa tabi ng kalan, pinapanood ang bahagyang paggalaw ng takure. Masakit ang kanyang likod dahil sa kulang sa tulog. Pero matatag siyang nakatayo. Hindi ipinapakita ni Rosa Jimenez ang kanyang pagod. Tinitiis lang niya ito. Sa edad na 36, matibay pa rin ang kanyang likod at magaspang na ang kanyang mga kamay sa dami ng taon sa paggawa ng tinapay. Pero ang pagod na kanyang pasan ay tila balabal na hindi maalis. Nakapusod ang kanyang maitim na buhok sa batok, may halong uban. Hindi dahil sa edad, kundi sa walang tigil na pag-aalala. Minsan siyang nangarap magkaroon ng sariling panaderya. Sandali niya itong natupad. Ngunit nang dumating ang pandemya, napilitan siyang magsara. At kasama nito, nawala ang kanyang kabuhayan. Mula noon, nagkakandara pa siyang kumayod, nagluluto ng muffin para ibenta sa palengke, nagtuturo ng math sa mga batang kapitbahay tuwing weekend. Anumang paraan basta't makaraos. Nasa tabi ang kambal na sina Chiara at Elena, nakapadyama, namumula ang pisngi mula sa init ng vent sa ilalim ng lamesa. Natutulog si Rex sa ilalim ng upuan, bahagyang gumagalaw ang tainga habang nananaginip. Kumalabog ang pinto at nahugot sa pag-iisip si Rosa. Pinunasan niya ang kamay sa tuwalya at binuksan ito. Nakatayo sa may pintuan ang isang matangkad na babae na nakasuot ng charcoal gray na coat. "Ako si Detective Elisa Rios," sabi niya na may banayad ng ngiti. Tila nasa maagang 40 siya, payat at mahinahon. Ang kanyang maayos na kulot na itim na buhok ay nakasukbit sa likod ng mga tainga at ang kanyang mga matay mapagmasid at madilim. Kalma at malinaw ang kanyang tono, ngunit puno ng kabaitan. "Pwede po ba akong pumasok?" tanong niya. Tumango si Rosa at tumabi. "Sige po." Hinubad ni Rios ang kanyang coat at naupo sa harap ng mga bata. Tahimik niya silang pinagmasdan sandali sa kayumuko ng kaunti. "Gusto ko lang kayong pasalamatan. Buhay si Deputy Herrera ngayon dahil sa ginawa ninyo kahapon." Nagkatinginan ang kambal, hindi alam kung paano sasagot. Hindi sila pinilit ni Rios. "Hindi palaging may medalya ang katapangan," sabi niya ng marahan. "Minsan mukhang mitten lang na nakapindot sa sugat." Nagpaubo si Rosa. "Masaya lang ako na magiging maayos siya. Yung mga bata, ginawa lang nila ang sa tingin nila'y tama." "Mas higit pa yon kaysa sa ginagawa ng karamihan sa matatanda," tugon ni Rios. "Kagagaling ko lang sa ospital, stable na siya. Maraming dugong nawala pero matagumpay ang operasyon. Sabi ng mga doktor, may pag-asa siya." Sandaling tumigil siya, lumambot ang tinig. Nagtanong siya tungkol sa mga bata. Sa tahimik na tahol, umupo si Rex, pinagmamasdan si Rios. "At ito siguro si Rex," ngumiti siya, "ang bayani sa likod ng mga bayani." Hindi siya agad kampante sa mga hindi niya kilala. Mahina ang sabi ni Elena habang hinihimas ang ulo nito, pero alam niya kung sino ang mabuti. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rios, tila may alaala siyang sumagi. "Lagi silang may alam," bulong niya. Sandali pa siyang nanatili, iniabot ang business card at nangakong magpaparamdam muli. Sa pintuan sandaling nag-alinlangan si Rosa. "Detective," mahina niyang sabi. "Pakiusap, wala na sanang fundraiser. Walang mga online campaign. Ayoko ng limos." Tumango si Rios. "Naiintindihan ko, pero minsan ang akala nating kawang-gawa ay simpleng malasakit lang ng tao sa isa't isa." Hindi na niya yun dinugtungan pa. Ngunit habang papalayo siya, naiwan sa isipan niya si Rosa, ang maipagmamalaking tindig sa kabila ng pagod. Pamilyar iyon. Ganun din ang kanyang ina matapos masawi ang asawa sa isang aksidente sa bodega. 9 na taong gulang pa lamang noon si Rios. Ang dignidad ang nagpanatili sa kanila, pero ito rin ang naging dahilan kung bakit lalo silang nahirapan. Maya-maya, isang van ng balita ang dumating sa labas ng apartment. Bumaba ang reporter, isang maliwanag ang mata na babae na si Francesca Torres, suot ang pulang coat at may kumpiyansang ipinakilala ang sarili kay Rosa.
Gusto po naming itampok ang inyong mga anak sa segment mamayang gabi, paliwanag niya. Sa tingin ko, kailangan ng komunidad ang ganitong kwento. Nag-alinlangan si Rosa pero nang makita niyang tumango si Chiara at napangiti si Elena, pumayag siya. Sige, Anya, pero pakiusap, maging mahinahon po kayo, mga bata pa rin sila. Tinupad ni Francesca ang pangako. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ipinalabas ang segment. Ipinakita ang tagpo ng pagsagip at maiikling panayam sa mga bata. Ikinuwento ni Chiara kung paanong naramdaman ni Rex na may kakaiba. Si Elena naman, nahihiya, ay ipinakita ang scarf na ginamit niya. Gusto lang po naming tumulong, mahina niyang sabi. Walang dapat maiwang mag-isa. Mabilis kumalat ang video, daang-daang tao ang nagbahagi nito online. Bumuhos ang mga komento, matatapang na bata. Ito ang kwentong kailangan natin. Saan pwedeng mag-donate? Pinatay ni Rosa ang notifications. Hindi siya naghahanap ng awa o tulong pinansyal. Ang gusto lang niya ay matinong trabaho at bahay na hindi parang mawawala sa bawat buwan. Nang gabing yon, mag-isa sa kotse si Detective Rios sa labas ng istasyon ng pulis. Bukas sa kanyang kandungan ang case file. Naroon ang mga larawan ng gamit sa ilegal na pagtotroso, mga pangalan ng hinihinalang kriminal, at mga paunang tala ni Herrera, mga ebidensyang nagtuturo sa isang bagay na mas seryoso kaysa sa pangkaraniwang patrol. Kilala si Rios sa pagiging detalyado. Sa edad na 42, nakuha niya ang kanyang posisyon sa tiyaga, lohika at walang sawang pagsisiyasat. Ngunit ang kasong ito'y hindi siya tinatantanan. May kutob siyang may isang taong malapit, isang pinagkakatiwalaan ng lahat, ang may itinatago. Samantala sa apartment, inihiga ni Rosa ang kambal sa kama. Bagaman puno pa rin sila ng enerhiya mula sa nangyari, mabilis din silang nakatulog. Tumalon si Rex sa paanan ng kama. Inilapag ang ulo sa pagitan ng kanyang mga paa. Bumalik si Rosa sa kusina at naupo sa harap ng notebook. Sa isang pahina, bayad sa renta, singil sa gas, minimum sa card, balanse sa pananghalian ng eskwela. Sa kabilang pahina, listahan ng mga panindang tinapay. Maple scones, cinnamon rolls, oat bread, mga resipe na minsang nagdulot ng saya sa kanya. Matagal nang hindi maayos ang oven, isang mahinang katok ang nagpahinto sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, may maliit na sobre sa banig. Sa loob nito, may maayos na nakatiklop na sulat. Nakasulat, mula sa isang taong nakakaunawa sa pagpapalaki ng anak mag-isa. Walang kapalit, puro pasasalamat lang. Sa ilalim ng sulat may gift card para sa grocery. Ang lagday simpleng VM. Matagal na nakatayo si Rosa sa may pintuan habang dinadampi ng malamig na hangin ang kanyang mga braso. Hindi siya umiyak pero parang may humulagpos sa loob niya, isang buhol na unti-unting lumuwag. Sa Alder Glen Elementary, amoy lapis at floor wax ang hallway, banayad at pamilyar. Ngunit kakaiba ang araw na ito. May mga papel na bituin na pula, puti at asul na nakasabit sa dingding. Ginawa ng ikalimang baitang. Sa ilalim ng bulletin board na may pamagat ng mga lokal na bayani ay larawan ni Chiara at Elena Jimenez. Sa litrato, nakatayo sila na bahagyang nahihiya pero nakangiti kasama ang punong guro at isang karton na ginawang police car sa likod. Sa loob ng gym na ginawang bulwagan, nakaupo ang mga estudyante sa mga natutupiang upuan. May crepe paper na nakasabit sa kisame. Nasa unahan si Principal Teresa Delgado. Tinatayang nasa kalagitnaang 50 ang edad, matangkad at payat, at laging perpekto ang ayos ng kanyang pilak na kulot na buhok. Bawat araw, suot niya'y iba't ibang brooch na hugis hayop. Ngayon, isa itong lobo. 2 dekada na siyang prinsipal, kilala sa pagiging istrikto ngunit makatarungan at may pusong malalim. Noon, nang mawala sa snowstorm ang isang ina ng estudyante, siya mismo ang nag-alaga sa bata hanggang dumating ang tulong. Hindi niya iyon nakalimutan, tinapik niya ang mikropono.
Ngayong araw, kinikilala natin ang isang kakaibang uri ng tapang, Anya, yung tahimik, yung kumikilos kahit walang nakatingin. Dahan-dahang lumakad sina Chiara at Elena, suot nila ang magkapares na sweater, malinis at planchado. Si Rex, pinayagan na sumama, ay nakaupo ng buong giting sa paanan nila, may medalya sa leeg na gawa sa kamay. Umingay ang palakpakan sa buong silid. May isang batang nasa ikalawang baitang na may hawak na sign na ginuhitan ng kamay. Salamat, Chiara at Elena. Pagkatapos ng programa, yumuko si Principal Delgado at hinaplos ang balahibo ni Rex, banayad ang boses at puno ng paghanga. Mabait kang aso, mahina niyang bulong, mas mabait pa sa karamihan ng tao. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, sa isang tahimik na silid ng ospital na puno ng sterile na liwanag at amoy disinfectant, nakatitig si Deputy Marco Herrera sa kisame. Gumagaling na ang kanyang mga sugat sa katawan, pero may naiwan sa loob niya isang bagay na hindi pa niya kayang bigyang pangalan. Sabi ng mga doktor, maswerte raw siya, 17 tahi, 2 blood transfusion, walang permanenteng pinsala sa mga organo. Pero para kay Marco, parang hindi tama ang salitang swerte. Pakiramdam niya ay hungkag siya, parang may mahalagang nawala at hindi niya matukoy kung ano yon. Tahimik na pumasok si Detective Rios sa silid, may dalang malaking sobre. Umupo siya sa tabi ng kama. Mas mukhang maayos ka na, sabi niya ng pantay ang tono. Tiningnan siya ni Marco. May kulay na muli ang kanyang balat, pero malalim pa rin ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Huwag kang palilin lang sa itsura, mahina niyang sabi. Pinagmasdan siya ni Rios. Gusto mong pag-usapan? Sandaling nag-isip siya. Siguro, pero hindi tungkol sa akin, tungkol sa tatay ko. Tumango si Rios, agad naramdaman ang pagbabago sa damdamin. Ang ama ni Marco, si Giorgio Herrera, ay isang pulis rin noon, pero nawala siya mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ayon sa opisyal na ulat, kusang loob daw ang pagkawala, pero hindi iyon kailanman pinaniwalaan ni Marco. 8 ako noon, panimula niya. Pumunta siya para silipin ang ingay sa lumang gilingan at hindi na siya bumalik. 3 buwan lang ang lumipas, iniimpake ni Mama ang mga gamit namin at umalis kami sa bayang ito. Tumingin siya ng seryoso. Bumalik lang ako nung nakaraang taon. Sa tingin mo may kaugnayan ang nangyaring pamamaril sa'yo? Mahinang tanong ni Rios. Tumango siya. Sa galaw nila, sa kaalaman nila kung nasaan ako, hindi iyon aksidente. Binuksan ni Rios ang sobre at inilatag ang mga ebidensya. Mga larawan ng bakas ng gulong, piraso ng sirang radyo at isang luma at kinakalawang na baril na nakuha malapit sa pinangyarihan. May pamilyar ba sa'yo? Tanong niya. Itinuro ni Marco ang isang parte ng radyo. Gamit yan ng pulis, modelong late 90s. May ganyan din ang tatay ko dati. Napakunot ang noo ni Rios. Sa tingin mo, nandoon lang yan sa gubat ng lahat ng panahong to? Hindi, sagot niya. Sa tingin ko may nagbabantay sa gamit sa akin. Sa bahay ng mga Jimenez, nakaupo si Rosa sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Kausap niya ang tagapamahala ng palengke, umaasang maibalik ang kanyang dating pwesto. Pakiusap niya, alam kong may atraso pa ako pero kayang-kaya kong bumawi. Malaking tulong sana tong season na to. Maayos ang sagot pero matatag. Rosa, may utang ka pa rin mula nung nakaraang taon. Hindi ko pwedeng buksan ulit ang pwesto hanggat di mo yan nababayaran. Ibinitin niya ang tawag at napabuntong hininga, pinisil ang sentido. Sa dresser, may maliit na garapon na may label na pondo para sa oven. Hindi pa ito umaabot sa kalahati. Si Chiara ang nagsimula nito, naghuhulog ng barya tuwing may sobra siya. Hindi kailanman sinabi ni Rosa na itigil niya ito. Nang hapong iyon, bumalik sina Chiara, Elena at Rex sa gubat. Dapat sana'y naglilinis sila ng silid pero may iniisip si Chiara. Gusto ko lang may tingnan, aniya. Anong titingnan? Tanong ni Elena habang tinatadyakan ang mga dahon. Hindi agad sumagot si Chiara. Kinuha niya ang notebook mula sa jacket.
Tahol ng tahol si Rex sa trail na to noong nakaraan. Hindi niya ginagawa yon nang wala lang. Pinangunahan sila ni Rex papunta sa isang clearing sa gilid ng lumang daan. Natatakpan ng matataas na damo ang paligid at may mga kalawangin na bariles na nakabaon sa putik. Biglang tumahol si Rex, matalim at nakatutok. Huminto ang mga bata, mabilis na nagsulat si Chiara sa notebook, timog ng Miller's Hollow. Alerto si Rex, posibleng amoy. Hindi na sila lumapit pa pero kumuha ng litrato si Elena gamit ang lumang flip phone. Pagka-uwi, itinago ni Chiara ang notes sa kahon niyang puno ng mga dahon, batong kakaiba at ngayon isang bagay na baka mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pakikipagsapalaran sa eskwelahan. Kinagabihan, naglakad si Detective Rios sa paradahan ng istasyon. Nadaanan niya si Officer Davide Ortega, isa sa mga bagong tauhan, galing Montpellier. Nasa 30 siya, bilog ang mukha at palatawa. Kumaway ito. "Magandang gabi, Detective." "Magandang gabi, Ortega. Parang may pabor kang hihingin," pabirong sabi nito. "Baka nga," ngumiti siya. "Yung ate ko kasi nangangasiwa ng Thanksgiving bake drive. Pwede bang mag-request ng lemon squares na dinala mo nung briefing noong isang buwan?" Tinaasan siya ng kilay ni Rios. "Hindi ako nagbe-bake." Nangunot ang noo ni Ortega. "Ha, sino?" Pinutol niya ito na may tawa. "Huwag mo na alamin. Hindi siya ang nagluto. Binili lang niya yon sa maliit na mesa sa tapat ng apartment ng mga Jimenez. Si Chiara ang sumulat ng karatula, $1, tulong para sa oven namin. Pagsapit ng gabi sa Alder Glen, mabilis na lumamig ang hangin. Nalalagas ang makukulay na dahon ng mga punong red leaf at dahan-dahang pumapasok ang lamig sa mga bahay sa pamamagitan ng mga siwang na di nakikita. Namula ang ilaw ng poste, lumilikha ng gintong bilog sa kalsada. Sa itaas, kulay navy na langit ang sumilip sa likod ng mga ulap. Sa kusina ng mga Jimenez, naroon pa rin ang amoy ng sunog na kable. Nakaluhod si Rosa sa harap ng sirang oven, sinusubukang ayusin ang likaw na ayaw gumana. May guhit ng grasa sa kanyang pisngi, suot ang lumang sweatshirt at pajama na may pulbos ng harina. Mapula ang mga daliri niya sa lamig pero buo ang loob. Nakatayo si Chiara malapit, binubuklat ang madulas na manual, may flashlight sa bibig. Si Elena naman ay nasa isang upuan, inaayos ang mga gamit na parang munting inhinyero. Si Rex ay nakahiga sa may pintuan, alerto ang mga mata, pumapalo ang buntot sa tuwing may gumagalaw. "Subukan mo na ulit," tawag ni Chiara. Iniikot ni Rosa ang dial at pinindot ang starter. Wala. Dahan-dahan siyang huminga, tumingala si Elena. "Baka matulungan tayo ni Principal Delgado. Naayos niya dati yung projector gamit lang bubblegum at paperclip." Napatawa si Rosa ng mahina. "Nakakatukso." Tumunog ang doorbell. Nagmadaling binuksan ni Chiara at bumalik na may hawak na karton. Sa ibabaw nito may pink na resibo, online order, Apple Cinnamon Crumble X2. Sa loob may nakatiklop na sulat, "Paki-deliver bago maglinggo. Miss na ng lola ko ang mga baked goods mo." Pinagpihit ni Rosa ang papel. Walang pangalan, hindi pamilyar ang sulat kamay. "May nakakita kaya ng flyers natin?" tanong ni Elena. "Wala naman tayong ginawang flyer para sa crumble. Muffins lang," sagot ni Chiara. Hindi sumagot si Rosa. Isinuksok niya ang note sa kanyang recipe binder, tiningnan ang mga anak at nagsabing, "Ayosin natin tong oven." Sa kabilang dulo ng bayan, huminto si Detective Rios sa panimulang daan sa katimugang gilid ng red leaf. Bumaba siya sa damuhang balot ng yelo, suot ang makapal na itim na coat na hanggang leeg ang pagkakazip at isang navy na sombrerong nakaunat hanggang sa kanyang kulot na buhok. Sa itaas, mahinang umuugong ang isang ilaw sa poste. Sa loob ng kanyang may gloves na kamay, binuksan niya ang isang mapa. Gumalaw ang mga anino sa papel habang lumalakas ang hangin. Hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Marco Herrera, naka-layer ng makakapal na damit at may suot na madilim na flannel jacket.
May hawak siyang flashlight sa isang kamay at termos ng mainit na inumin sa kabila. "Sigurado ka bang gusto mong gawin to?" tanong ni Rios. Tumango si Marco ng isang beses. Sabi ni Chiara, natakot si Rex malapit sa lumang daan ng kuryente sa Miller's Hollow. Doon ko gustong magsimula. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng mga palumpong, balot ng katahimikan ang kagubatan, tanging ang marahang daing ng mga sanga sa hangin ang naririnig. Makalipas ang 20 minuto, nakarating sila sa isang clearing na natatakpan ng baging at mamasa-masang lumot. Sa tabi ng maliit na tambak ng mga bato, biglang huminto si Marco. Bahagyang nakabaon sa lupa ang isang lumang handheld radio. Basag ang casing nito at may madilim na mansa sa speaker. Isinuot ni Marco ang gloves at maingat itong pinulot. May mahina ngunit malinaw na ukit sa likod, GM, na pabuntong hininga si Rios. "Tatay mo!" Mahigpit na tumango si Marco, nakadiin ang panga. "Sa palagay ko, sa kanya ito." Lumuhod si Rios sa tabi niya, sinuri ang paligid. May mabababaw na gasgas sa lupa, parang may bagay o taong kinaladkad kasama ng ilang bakas ng paa na halos nabura na ng panahon at ulan. "Papasok tayo bukas para sa forensic team," aniya. "Masyadong madilim ngayon, pero ito," tinapik niya ang casing ng radyo, "mahalaga to." Kinabukasan sa presinto, naupo si Rios kasama si Sergeant Luigi Navarro. Nasa 50 na ito, may paputing balbas at matang parang laging pagod sa dami ng taong pag-duty. Si Navarro ang dating mentor ni Giorgio Herrera. Pag-abot ni Rios ng radyo, nanginginig ang kamay nito. "Tandang-tanda ko tong modelong to," aniya. "Tumigil tayong gumamit nito bandang 2003. Meron si Giorgio noong araw na nawala siya." Tiningnan siya ni Rios. "Sa tingin mo, may kinalaman ng isang tao mula sa loob ng departamento?" Hindi agad sumagot si Navarro. Dahan-dahan siyang tumingin pataas, halatang nabalisa. Sa maliliit na bayan, bumabalik din ang mga lihim. Sa araw ding iyon, may magandang nangyari sa apartment ng mga Jimenez. Gumana na ulit ang oven. Sabay-sabay silang pumalakpak at nagsigawan sa tuwa nang umilaw ang maliit na kulay kahel na ilaw. Tumahol si Rex na parang nakikiselebrate din. Pinunasan ni Rosa ang mukha gamit ang manggas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi grasa ang tinanggal. Nang hapong iyon, nagtrabaho siya agad. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, napuno ang apartment ng amoy ng brown sugar at inihaw na mansanas. Tumulong sina Chiara at Elena sa paghahalo ng sangkap habang si Rosa ang humulma ng crust gamit ang kanyang kamay. Tumawa silang lahat nang palihim na kumuha si Rex ng tipak ng dough mula sa counter. Habang lumalamig ang mga pie, kinuha ni Chiara ang notebook at binuksan sa malinis na pahina. Sa itaas, isinulat niya, "The Red Leaf Mystery." Maayos niyang inisa-isa ang mga ebidensya. Entry number 3, radyo, natagpuan malapit sa Miller's Hollow. Alerto pa rin si Rex, maaaring may mas marami pang nakatago roon. Samantala, sa ospital, nakaupo si Marco sa kama habang binabasa ang lokal na dyaryo. Sa front page, may malabong litrato ni Chiara at Elena sa ilalim ng pamagat. Ang tapang ay nasa maliliit na bota. Bahagyang ngumiti siya. Sa gilid ng pahina may nakasulat na mensahe sa kamay. Iniligtas kanya, "Huwag mo sanang sayangin." Hindi niya kilala ang sulat kamay, pero maingat niyang tinupi ang pahina at inilagay sa tabi. Tumunog ang katok sa pinto. Pumasok si Rios, may dala na namang folder. "Kailangan kita," diretsong sabi niyan. "Hindi ko na kayang gawin tong kaso mag-isa." Tinitigan siya ni Marco, mas matatag ang tingin ngayon. "Kung ganun, gawin natin to." Pagsapit ng maagang gabi, lumakas ang hangin. Lumamig ang hangin sa Alder Glen at tila may kuryenteng bumalot sa paligid. Nagliliparan ang mga dahon sa kalsada at ang langit na dati mapusyaw ay naging usok na kulay abo. Umugong ang kulog sa malayo, malalim at mabigat, parang babala mula sa pagitan ng mga bundok.
Nagsimula ng isara ng mga tao ang bintana at ipasok ang mga alagang hayop. Pero iba ang bagyong ito, may namumuong kakaiba. Sa bahay, nakatayo si Rosa sa tabi ng bintana ng sala, nakatingin sa mga punong binabayo ng hangin. May alikabok ng harina ang kanyang apron at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone. Amoy cloves at cinnamon ang paligid pero mabigat ang dibdib niya. Sabi nila, hanggang gilid lang ng gubat sila, bulong niya habang unti-unting nanlalamig sa takot. Hindi pa rin galaw ang mangkok ni Rex. Sa labas, mas malalim sa loob ng Redleaf, nagkukubli sina Chiara at Elena sa ilalim ng ugat ng isang natumbang puno. Ang hininga nila'y lumalabo sa lamig. Nakasiksik si Rex, tensyonado ang katawan, mabilis ang paghinga. Mas maaga dumating ang bagyo kaysa inaasahan. Tumilapon ang ulan, humiyaw ang hangin sa pagitan ng mga sanga at mas masama pa, may mga boses. Mas maaga nung hapon, sinundan ng mga bata si Rex, gustong makita kung saan ito nagreaksyon noong nakaraan. May dala si Chiara na notebook. Hawak ni Elena ang flashlight. Narinig nila ang mga lalaki, mahihinang usapan, seryoso ang tono. Hindi pamilyar ang mga boses. Ilang sandali pa, nakita nila ang sinag ng mga ilaw, hindi flashlight kundi headlamp. Umungol si Rex, isang malalim, babalang tunog, at narinig nila may isang lalaking bumulong. May nakita yung mga bata. Dahil sa takot, tumakbo sila. Pinangunahan sila ni Rex papunta sa lunggang pinagtataguan nila ngayon sa ilalim ng ugat at mamasamasang lupa. Mabaho, amoy bulok, pero ligtas. Sa istasyon ng sheriff, nakatayo si Rios sa harap ng storm map, halos maisuot na ang coat. Tumawag si Rosa. Nawawala raw ang mga anak niya, huling nakita malapit sa gubat sa Miller's Hollow. Maaring may nangyaring masama, nabalisa siya. Pero dumating si Marco, bahagyang paika-ika. Ngunit handa na, nakabihis para sa bagyo. Sasama ako, aniya. Hindi na tumutol si Rios. Iniabot niya ang radyo. Sama tayo. Sumakay sila sa 4 na gulong, 4 na ng departamento, papasok sa gitna ng unos. Balisang-balisang umaandar ang windshield wipers. Umaapaw ang tubig sa mga hukay sa kalsada. Nagkakabali ang mga sanga sa itaas nila. Hindi sila huminto. Bawat segundo ay mahalaga. Sa gubat nanginginig na ang mga ngipin ni Chiara sa lamig. Basa na ang kanyang damit at naninigas ang mga daliri. Nakasiksik si Elena sa tabi niya, namumula ang pisngi sa ginaw. Tumayo si Rex muli, alerto ang tindig, mahinang umuungol. Pagkatapos, snap, may nabaling sanga malapit. Lumapit si Chiara sa taingan ni Elena. Kapag may nangyari, tumakbo ka. Hindi kita iiwan. Umangat ang balikat ni Rex, nakatutok siya, pumwesto sa pagitan ng tunog at ng mga bata. 2 figura ang lumitaw mula sa mga puno, parehong nakasuot ng makakapal na jacket. Gumagalaw-galaw ang kanilang mga flashlight sa paligid. Dito sila tumakbo, nakita ko bulong ng isa. Tumahol si Rex, malakas, matalim, mabangis. Sumugod siya. Nakita ng unang lalaki si Rex sa huling sandali bago siya tinalon at pinabagsak sa putik. Pinaghampas naman ng pangalawang lalaki si Rex gamit ang metal rod, tumama sa tadyang. Napaungol si Rex pero hindi umurong. Sa halip muling umatake si Rex, inilayo sila sa mga bata, papasok pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nanatiling nakatigil ang kambal, takot na takot, ni hindi makagalaw o makahinga. Ilang minuto pa, may mga ilaw ng sasakyan na lumusot sa mga puno. Tumalon si Marco palabas kahit hindi pa lubusang huminto ang sasakyan. May hawak na flashlight sa isang kamay at baril sa kabila. "Mga bata!" sigaw niya sa hangin. "Chiara, Elena!" May mahinang tinig na sumagot, mahina pero malinaw. "Dito!" Tumakbo si Rios papunta sa pinanggalingan ng tinig, lumuhod at niyakap si Elena. Naabot ni Marco si Chiara, nanginginig ang mga kamay. "Ligtas na kayo, nandito na kami." Matatag ang boses ni Marco para bang niyayakap ng mga salita ang magkapatid. Pero may mahina silang narinig.
Lumabas si Rex mula sa gubat, iika-ika, may putik at sugat sa tagiliran. Hinihila ang isang paa. Nakatingin siya sa mga bata at marahang pumalo ang kanyang buntot bago siya bumagsak sa putikan. Rex, sabay nilang sigaw, sabay tumakbo palapit. Agad siyang binuhat ni Marco, maingat, malubha ang sugat niya. Aniya, pinipigilan ang emosyon. Sumakay silang lahat sa sasakyan habang si Rios ay tumawag na para mag-abiso sa emergency vet. Mabagal at tensyonado ang biyahe pabalik, binabayo ng ulan ang windshield na parang karayom. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Puno lamang ito ng katahimikan, marupok, mabigat, halong takot, pasasalamat at hindi makapaniwala. Sa animal clinic sinalubong sila ni Dr. Clara Morales, isang maliit na babae sa maagang 40. Maayos ang nakapusod na buhok, mabilis at eksakto ang bawat kilos. Ang kanyang salamin ay bahagyang nakalawit sa ilong. Mahinahon ang boses, ngunit diretso. Matindi ang tinamong pinsala, sabi niya matapos suriin si Rex. Pero matatag siya. Kung malalampasan niya ang gabi, may pag-asa siyang gumaling. Tumangging umalis ang magkapatid sa tabi niya. Kinagabihan sa bahay, nakabalot sa makakapal na kumot, nagsalita si Chiara, halos bulong lang. Nakasandal sa kanya si Elena. Akala ko susuko na si Mama, aminado ni Chiara, na mapapagod siya. Humarap si Elena sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Hindi siya susuko. Halos ibenta niya ang singsing sa kasal, sabi ni Chiara, halos mabulol. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kamay niya. Hindi natin kailangan ng singsing, ang kailangan lang natin si Mama at si Rex. Sapat na yon. Nasa malapit si Marco, tahimik na nakikinig, kumislap ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa maraming taon may mga luhang dumaloy, hindi dahil sa sakit kundi sa lahat ng nawala noon at sa mga bagay na muli niyang natagpuan. Lumipas ang mga linggo, lumamig palalo ang taglagas, hubad na ang mga sanga ng red leaf nakaunat sa langit, nanatiling may yelo sa damuhan tuwing madaling araw, pero muling bumalik ang araw. Pinainit nito ang mga bangketa ng Alder Glen at binanlian ng gintong liwanag ang Market Square. Sa tapat ng bagong bukas na pwesto, may nakasabit na karatulang may pintura, Jimenez's Crumbs and Crusts. Kung dati alikabok at katahimikan, ngayon ay trays ng maiinit na pastries at mga garapon ng preserves na nakahanay ng maayos. Amoy maple scones at spiced tarts ang buong paligid. Nakatayo si Rosa sa likod ng mesa, suot ang malinis na apron, namumula ang pisngi, hindi na dahil sa kaba kundi sa init mula sa oven. Ang dating mga linyang puno ng pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng mas kalmadong anyo. Isang bagay na kahawig ng pag-asa. Sa chalkboard sa harap ay nakasulat, "Tanungin tungkol sa aming hero muffins, alay sa 2 batang bayani at sa asong may pusong leon." Sa likod ng mesa, abala sina Chiara at Elena sa pag-abot ng sukli. Makikita ang kislap sa kanilang mga mata sa ilalim ng magkaparehong pulang knit na sombrero. Nakahiga si Rex malapit, may balot pa sa tagiliran. Marahang pumapalo ang buntot tuwing may hahaplos sa likod ng taingan niya. Sa kabilang bahagi ng bayan, pinalamutian ng gym ng Municipal Center ng mga puti at navy na lobo. May malawak na banner, Junior Lifesaver Program Launch, pagpupugay kina Chiara at Elena Jimenez. Puno ng bata ang silid, nakakrus ang mga binti at mulat ang mata. Nakatayo sa entablado si Deputy Marco Herrera, lubusang nakarecover. Bahagyang paika-ika pa rin siya, pero may bagong lakas sa kanyang bawat hakbang. Parang isang taong muling bumalik sa kanyang tunay na kwento. Nakauniforme siya ng maayos, nakatupi ang manggas. Muling tumutubo ang kanyang kulay buhanging buhok. Huminga siya ng malalim at lumapit sa mikropono. Hindi lahat ng bayani ay may badge, aniya, at hindi lahat lumilipad o nakikipaglaban. Minsan, 10 taong gulang lang sila, may galos sa tuhod at pusong puno ng tapang. Natawa ang mga tagapakinig. Nagtago si Elena sa likod ni Chiara.
Ngumiti si Chiara Taasno. Dahil sa mga batang ito, pagpapatuloy ni Marco, magsisimula tayo ng programang nagtuturo sa mga bata ng first aid, tamang kilos sa emergency at kung paano manatiling kalmado sa gitna ng gulo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong gym. Pagkatapos, umakyat si Rios sa entablado, suot ang formal na coat. May hawak na maliit na kahon na balot sa velvet. Pantay ang boses niya, pero dama ang bigat ng mga salita. At ngayon, Hania, bibigyan natin ng parangal ang isa pang bayani, isang hindi nagsasalita, pero nagsabi ng lahat sa pamamagitan ng kanyang gawa. Lumakad si Rex papunta sa entablado, maayos ang balahibo, may maliwanag na asul na laso sa leeg. Ikinuklip ni Rios ang makinang na medalya, K-Sham Civilian Honor Award. Sabay-sabay na tumayo ang buong crowd. Parang proud siya, bulong ni Chiara. Siguradong nakangiti, sagot ni Elena, sabay munting tawa. Nang gabing iyon, umuwi ang pamilyang Jimenez bilang 5, 3 tao, 1 aso at isang bagong sourdough starter na pinangalanan nilang Gutsy. Sumama rin si Marco, may dalang muffins at isang damdaming bumabalot sa kanyang puso. Isang bagay na hindi pa niya maipaliwanag. Opisyal na siyang naging bahagi ng community outreach team ng bayan, nagtuturo ng kaligtasan at gumagabay sa mga batang lokal. Pero higit pa roon, may natagpuan siyang isang bagay na parang pamilya. Idinagdag ng magkapatid ang pangalan ni Marco sa kanilang chart ng mga gawaing bahay. Ang tungkulin niya, tagahugas ng pinggan at tagapagkuwento. Habang ang langit sa labas ay naging ginto at banayad, dumaan si Rios. Iniabot niya kay Marco ang isang maliit na cassette tape, medyo gamit na sa gilid. Maling na label sa lumang kahon ng archive, mahina niyang sabi. Galing sa tatay mo to. Napatingin si Marco sa tape, hindi sigurado. Tumango si Rios ng dahan-dahan. Nang gabing yon, pinatugtog nila ang tape gamit ang lumang player mula sa aparador ni Rosa. Unay static, tapos isang tinig. Giorgio Herrera, mababa, matatag at malalim. Kung naririnig mo to, ibig sabihin hindi na ako nakabalik, hindi yan ang gusto ko. Pero kung darating ang panahong kailangan mong pumili sa pagitan ng kaligtasan at kung ano ang tama, piliin mo ang tama, kahit may kapalit. Yan ang ibig sabihin ng badge na to. Pagkatapos ng tape, walang nagsalita. Maingat na ibinaba ni Marco ang kaset. Wala pa siyang lahat ng sagot. Pero alam na niya kung anong uri ng tao ang gusto niyang maging. Maya-maya, nakaupo si Chiara sa harap ng hagdan, nakayakap sa tuhod. Sumunod si Elena, itinaas ang baba patungo sa mga bituin. Si Rex ay nakahiga sa gitna nila, maayos ang paghinga, tahimik at malalim. Sa tingin mo, talaga bang may nasagip tayo? Tanong ni Chiara. Tumango si Elena, hindi inaalis ang tingin sa langit. Sa palagay ko, higit pa sa isa ang nailigtas natin. Pumalo ng marahan ang buntot ni Rex. Ngumiti si Chiara. Nakakatawa, sa tingin ko tayo rin ang nailigtas. Minsan ang himala ay hindi dumarating sa anyo ng kulog. Dumadating ito sa maliliit na sandali, sa maputik na sapatos, nanginginig na boses o sa isang sugatang aso na pumapagitna sa panganib at pag-asa. Minsan dumarating ito kapag may isang taong, kahit maliit pa, ay piniling gawin ang tama. At sa pagpiling iyon, nagbabago ang mundo, tahimik, makapangyarihan at panghabambuhay. Marahil ang munting kabutihang ginawa mo ngayon ay siyang sagot sa tahimik na panalangin ng iba. Kung hinipo ka ng kwentong ito, pakibahagi mo sana ito sa isang tao na kailangang maalaala na may kabutihan pa sa mundo. Gusto rin naming marinig ang iyong saloobin, mag-iwan ng komento at sabihin kung ano ang naramdaman mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sumama ka sa amin sa pagpapalaganap ng mga kwento na nagpapagaan ng puso, nagbibigay pag-asa at nagpapaalala kung ano talaga ang mahalaga. Pagpalain ka nawa ng Diyos pati na ang mga mahal mo sa buhay. Manatiling ligtas, manatiling mahabagin at palaging piliin ang landas ng tapang at kabutihan.